Grabe, hanggang ngayon dala mo pa rin yung basket mo? Reunion to, hindi palengke. Amoy lupa pa siya para hindi umalis sa dati niyang buhay. Pasensya na, hindi ko na kasi maiwan to. Hindi mo maiwan? O wala ka talagang ibang maipakita? Oy, tama na. Reunion natin to. Sabihin mo nga, hanggang dyan ka na lang ba? Wala ka bang balak umangat? Depende kung anong klaseng pag-angat ang tinutukoy mo. Uy, may hugot. Pero real talk, hindi ka ba nahihiya? Kung gusto mo, tutulungan kita. Kahit papaano, umayos naman ang buhay mo. Salamat. Pero hindi lahat ng mukhang mababa, talagang mababa. Delusyon na yan. Tignan mo paligid mo. Alam mo kung nasaan ka. Minsan, hindi lahat ng nakikita mo, yun ang totoo. Anong ibig mo sabihin? Wala pa. Pero malalaman mo rin. Hintayin mo na lang. Minsan, masyado tayong nalalaso ng sarili nating mga narating, kaya nakakalimutan nating lumingon sa mga taong iniwan natin sa panimula. Akala natin, ang pag-angat ay nasusukat sa ingay ng ating pagbabago, habang ang iba ay mas piniling manatiling tahimik sa gitna ng kanilang paglago. Sa gitna ng isang marangyang function hall na puno ng kumukutitap na chandelier at malambot na musikang instrumental, nagtitipon ng mga dating magkakaklase. Ngunit sa likod ng magarbong dekorasyon, ramdamang timpalak ng yabang at pagkukumpara sa mga narating sa buhay. Grabe! Hindi ako makapaniwala! Halos lahat kumpleto tayo ngayon. Parang kailan lang, nagtatakbuhan lang tayo sa covered court. Ngayon ang gaganda at ang gagwapo nyo na. Speak for yourself, Jojo. Ikaw lang naman ang tumaba ng ganyan. Tignan mo si Rhea, parang hindi tumatanda. Singaporean skin yata ang tawag dyan, di ba? Well, you know what they say, Gina. Stress makes you old. And since I moved to Singapore, life has been so good to me. Minimal stress, maximum income. At syempre, quality beauty products only. I don't use those local brands anymore. Iba talaga ang galing SG. Balita ko, mataas ang palitan ngayon . Siguradong puno ang bulsa mo pag uwi rito, Rhea. Don't mention it, Santi. Maliit na bagay. Ang mahalaga, nakakahinga na ako na maluwag. Hindi tulad noong nasa high school na tayo na kailangan pang mag-budget para lang sa pamasahe. Speaking of budget, asan na ba yung iba? Bakit parang may kulang? Sa sandaling yun, bumukas ang pintuan ng hall. Pumasok ang isang babaeng simple lang ang suot. Isang kupas na denim na pantalon at puting blouse. May bitbit siyang malaking basket na puno ng mga sariwang gulay at may bahid pa ng putik ang kanyang suwelas. Oh my God! Is that Celia? Bakit siya may dalang basket dito? Magtitinda pa siya sa loob ng faction hall? Wait, is she serious? Celia, over here! Are you lost? O baka naman nagde-deliver ka lang sa paninda rito? My God! The smell of cabbages is literally following you. Pasensya na, galing kasi ako sa palengke. Hindi ko na naiwan sa labas itong basket. Baka kasi mawala. Sayang naman ang mga tirang paninda ko. Sariwa pa ang mga ito. Oh my God, Celia! Until now, vegetable vendor ka pa rin? I thought you were smart back in high school. You were always top of the class, right? Look at me. I have a stable job in SG. I wear branded clothes. And you're still wearing that old-fashioned style and carrying a basket? What happened to your potential? Maayos naman ang buhay ko sa palengke, Rhea. Sapat naman na kinikita ko para sa pang-araw-araw. Nakaugalian ko na rin kasi ang amoy ng lupa at gulay. Nakaka-relax sa pakiramdam. Nakaka-relax ang amoy ng palengke? Seriously?
Celia, baka naman nakasanayan mo na lang dahil wala kang choice. Look at Rhea's bag. Baka mas mahal pa yan sa buong tindahan mo ng gulay. Actually, it's a limited edition. It cost me a half of my monthly salary, but it's worth it. Celia, girl, you really need to upgrade. We're not kids anymore. You can't just sell cabbages for the rest of your life. It's so cheap. Guys, tama na muna yan. Nandito tayo para mag-reunion. Celia, maupo ka muna. Hayaan mo na yung basket mo sa gilid. Ipapatabi ko na lang sa staff. Salamat, Jojo. Pasensya na talaga ako, nakakaabala ako. Gusto ko lang din makita kayong lahat. Whatever. Anyway, Jojo, how's the preparation for the main reunion event? I hope the event is bigger than Tess. I want something na high-end talaga. I'm willing to chip in some dollars if the budget is tight. Actually, Rhea, Jojo, and I are still looking for a bigger place. Pero alam nyo naman, mahirap mag-book ngayon lalo na't may malaking developer na bumibili ng mga lupain dito sa atin. Developer? Yung balitang may silent investor na bibili sa sentro? Yung pati ang lumang palengke ay gagawing modernong mall? Sobrang yaman daw ng taong yun. Walang nakakakilala kung sino siya. Pero ang sabi, barya-barya lang sa kanyang milyon. Well, if that's the case, baka pwede ako mag-invest doon. I have savings, you know. Gusto ko sana magkaroon ng unit sa bagong mall na yan para may property ako dito sa Pilipinas habang nasa Singapore ako. Maganda ang pangarap mo, Rhea. Malaki nga ang potential ng lugar na iyan. Celia, please. Don't act as if you know anything about investments. Ang alam mo lang ay presyo ng talong at ampalaya. This is business talk. Real estate, big money. Hindi to barya-barya lang na sinusukli mo sa palengke. True, baka akala ni Celia parang paglalakulan ng pechay ang pagbili ng lupa. Siya, kumain na muna tayo. May inihanda kaming merienda rito. Rhea, baka gusto mo tong kakanin. Especially ito mula sa kabilang bayan. Is it organic? You know, my stomach is quite sensitive now. Hindi na ako sanay sa mga street foods or anything too local. I prefer continental breakfast actually. Habang kumakain, hindi pa rin tumitigil si Rhea sa pagbibida ng kanyang buhay sa Singapore. Ang bawat subo niya ay may kasamang kwento ng kanyang sahod at ang plano niyang pagpapatayo ng mansyon. You know, my monthly salary is around 150,000 pesos for a single woman like me. That's a lot. Kaya nga bala ko na magpagawa ng dream house ko dito sa atin. It's going to be a 2-story modern villa. Wow! 150K? Isang buwan lang yun? Grabe, Rhea. Ikaw na talaga ang queen ng batch natin. Natural, education and hard work. Anyway, Celia, I have a proposal for you. Since you're already used to hard labor and staying under the sun, why don't you work for me? Anong klaseng trabaho naman yan, Rhea? Be my katulong or house manager sa itatayo kong bahay. I'll pay you well. At least doon, may aircon ka at hindi ka na nangangamoy luya at pawang. I'll pay you more than what you earn selling those cabbages in the market. Ano, deal? Bagay nga sa'yo yun, Celia. At least, kilala mo na ang amo mo. Siguradong hindi ka lolokohin ni Rhea. Masyado naman yata kayong direkta, Rhea. Celia has her own business. Kahit maliit lang yan. Business? Calling it a business is an insult to real entrepreneurs, Santi. It's survival, not a business. Look at her. She can't even afford a decent dress for this meeting. What's wrong, Celia? Masyado bang masakit ang katotohanan? Hindi naman, Rhea. Nagpapasalamat nga ako sa alok mo. Pero sa ngayon, kontento na ako kung nasaan ako. Marami pa kasi akong inaasikaso sa mga kasakahan at mga supplier. Sakahan? Supplier? Wow! You're using big words now! Baka ang ibig mo sabihin, yung mga magsasakang kinukuhanan mo ng 3 pirasong kalabasa? Don't pretend, Celia. We all know the truth. Sa kabila ng mga panglalait, nanatiling kalmado si Celia. Patuloy lang siyang kumakain ng tahimik
habang ang basket ng mga gulay sa kanyang tabi ay tila nagpapaalala sa lahat ng kanyang pinagmulan. Rhea, baka pwedeng bawasan ang init ng ulo. Reunion ito, hindi debate. I'm not angry, Jojo. I'm just being realistic. Minsan kasi kailangan sampalin ng katotohanan ang mga taong masyadong mangarap kahit wala namang nararating. I work hard for my 150,000 salary. I have the right to speak. Kung alam mo lang, Rhea. Kung alam mo lang. What was that, Santi? May sinasabi ka? Wala. Sabi ko, exciting tong reunion natin. Maraming revelasyon. Revelasyon? Like what? May nabuntis ba? O may nag-divorce? Mamaya na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga, mag-enjoy muna tayo rito. Celia, ubusin mo yung kakanin. Masarap yan. Salamat, Jojo. Masarap nga. Naalala ko tuloy noong high school. Nagkahati-hati tayo sa ganitong pagkain dahil kulang ang baon natin. Stop reminiscing about being poor, Celia. It's not a good memory. I'd rather talk about the future, Santi. About that silent investor. Are you sure he's looking for partners? I want to meet him. I want to show him that I have the capital. Actually, Rhea, hindi he ang investor. Sabi ay she daw. Isang babae ang nakabili ng buong commercial complex area. A woman? Impressive. Baka naman asawa ng isang bilyonaryo. O baka galing din sa abroad. Hindi ko sigurado kung galing siya sa abroad. Pero ang alam ko, dito lang siya sa paligid natin naglalagi. Napakasimpleng tao lang daw. Simple? Baka naman nagpapanggap lang para hindi mataksan. Well, once I meet her, I'll make sure she notices my potential. I have connections in SG. I can help her expand. I'm sure she'll like you, Rhea. You're both high-class women. Hindi tulad ng iba rito na hanggang palengke lang ang abot ng pananaw. Minsan, ang pinakamalalaking transaksyon ay hindi nangyayari sa mga opisina, kundi sa ilalim ng init ng araw. There you go again with your deep coats. Celia, stop it. You're not a philosopher. You're a vegetable vendor. Stay in your lane. Nagpatuloy ang tawanan at kwentuhan. Ngunit sa bawat salitang binibitawan ni Rhea, lalong lumalalim ang hukay ng kanyang kinapapalooban. Malapit na ang oras. Mamaya, darating na ang iba pa nating kaklase. Rhea, Gina, sana naman sa main event. Maging civil na kayo. I am civil, Jojo. I'm just helping Celia realize that she needs to do more. If she wants to be successful, she should follow my lead. Right, Celia? Salamat sa payo mo, Rhea. Tandaan ko yan. Pero sa ngayon, itong mga gulay muna ang uunahin ko. Marami pang kailangan ma-deliver bukas sa mga supermarket. Supermarket? Baka yung maliit na sari-sari store sa kanto. You're so funny, Celia! Talaga supermarket ang term mo, ha? Tumayo si Celia upang ilapit ang kanyang basket sa gilid. Habang si Rhea naman ay abala sa pag-ayos ng kanyang branded na bag na parang wala nang katapusan kung i-flex niya ito sa kanyang mga kaklase. Ay nako, di na talaga nagbago itong si Rhea. Hindi na ako nagtaka. Alam na alam kong ganyan ang magiging ugali niya pagdating ng araw. May mga tao talagang mas lumalala ang ugali kapag may pera. Habang nagtawanan ng dalawang lalaki, makikita si Celia na sa bawat hakbang nito patungo sa kanyang upuan, tila ba may bawat butil ng yaman na kumikinang sa kanyang paligid. Lihim at hindi pa nakikita ng mga matang nabulag na ng kinang ng materyal na bagay. Ilang sandali lang ang lumipas ay pumasok si William, isang kilalang real estate broker at kaibigan ni Jojo. Bitbit ang ilang mga blueprint at folder. Agad niyang sinuyod ng tingin ng paligid na tila may hinahanap. Pasensya na sa istorbo, Jojo. Kailangan ko lang ihabol ang mga dokumento para sa may-ari ng proyekto. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa gilid, kung saan tahimik na nakaupo si Celia. Wait, bakit doon siya pupunta? Hala, baka may tatanungin lang yan. Huminto si William sa harap ni Celia at bahagyang yumuko. Ma'am Celia, nandito na po ako.
Heto na po ang final documents mula sa Land Registry at ang kontrata para sa proyekto. Inabot ni William ang folder kay Celia para pirmahan. Si William ay hindi lamang simpleng broker. May malalim din siyang kaalaman sa tunay na pagkatao ni Celia. Kaya may halong respeto ang kanyang kilos. Wait, what did you just say? Mom, Celia? Are you joking? This isn't funny. Bakit mo binibigay yung folder sa tindera ng gulay? William, baka nagkamali ka lang ng binigyan. Cecilia yan, yung kaklase naming mahirap. Halata naman siguro sa damit. Hindi po ako nagkakamali. Si Miss Celia Santos ang pinakamalaking supplier ng lahat ng organic vegetables sa mga major supermarket sa buong bansa. Siya rin ang may-ari ng halos 300 ektarya ng sakahan sa paligid ng probinsyang ito. Ang kinikita niya sa loob lang ng isang linggo ay humigit kumulang na 500,000 piso. Oh, 500k sa isang linggo? Ibig sabihin, 2 milyon sa isang buwan? Higit pa, Jojo. Dahil may export business din siya. Siya ang silent investor na tinutukoy ko. Siya ang bumili ng buong lupain na kinatatayuan ng palengke dahil gusto niyang magkaroon ng maayos na pwesto ang mga dati niyang kasamahang tindera doon. No, that's impossible! Celia, bakit nagpapanggap? Bakit ka nagpapanggap? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Bakit may dala kang basket na bulok ng gulay? Hindi ako nagpapanggap, Rhea. Ito talaga ang buhay ko. Ang mga gulay sa basket na ito ay hindi bulok. Ito ang pinakamagandang klase ng harvest ko. Ngayong umaga na dinala ko rito para sana ipatikim sa inyo. Hindi ko kailangan magsuot ng branded na damit para patunayan ang halaga ko. Ang lupa at ang putik na nakikita mo sa sapatos ko, iyan ang pundasyon ng lahat na meron ako ngayon. Celia, sorry. Hindi namin alam. Akala kasi namin. Akala nyo dahil sa palengke ako, hanggang doon na lang ang mundo ko? Rhea, inalok mo ako kanina na maging katulong sa bahay mo. Salamat, pero baka mas kailangan mo na trabaho kaysa sa akin. I don't need your pity. May trabaho ako sa Singapore. I earn 150,000. I am successful! Miss Rhea, since nabanggit mo ang Singapore, sa anong agency o kumpanya mo doon? Evergreen International Logistics. Bakit? Ma'am Celia, hindi ba't Evergreen ang main partner mo para sa iyong vegetable export sa Southeast Asia? Oo, William. Sila ang humahawak ng delivery ng mga produkto ko sa Singapore, Malaysia at Vietnam. Ma'am, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ay nakadepende ang malaking bahagi ng kita sa kontrata ni Ma'am Celia. Sa madaling salita, isang kumpanya mo sa mga kliyente ni Ma'am Celia. Isang tawag lang niya sa board of directors ng Evergreen. Pwedeng kansilahin ang kontrata ng agency niyo. What? No. You're lying! Celia is just a vendor! Hindi siya nagsisinungaling, Rhea. Alam mo ba kung sino ang nagbayad ng buong bill para sa reunion na ito? Si Celia. Siya ang nag-shoulder ng catering, ng venue rental, pati na mga giveaway na matatanggap niyo mamaya. Sinabi niya sa akin na huwag ipagsabi dahil alam niyong marami sa atin ang struggling pa sa buhay at ayaw niyang makaramdam tayo ng utang na loob. So, yung kinakain nating mamahaling steak at wine ngayon, galing kay Celia? Lahat ng ito, habang nilalait niyo siya kanina, siya ang dahilan kung bakit nakakapag-celebrate tayo sa ganito karangyang lugar. Bakit mo ginawa to, Celia? Para ipahiya ako? Para ipakita na mas mataas ka na ngayon? Hindi, Rhea. Hindi kita gustong ipahiya. Sa katunayan, nung sinabi mong 150,000 na sweldo mo, natuwa ako para sa'yo dahil alam kong pinaghirapan mo yun sa ibang bansa. Pero ang nakakalungkot, ginamit mo ang tagumpay mo para mang-apak ng iba. Ang yaman, nawawala yan. Ang titulo, napapalitan. Pero ang pagkatao, kapag nabulok na, mahirap nang linisin. I thought I was the best among us. Walang pinakamagaling sa atin, Rhea. Nagkataon lang na mas tahimik ang paglago ko kaysa sa'yo.
Ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang isigaw. Mararamdaman mo yan sa respeto ng mga taong nakapaligid sa'yo. Nakakahiya. Halos tawagin ko siyang katulong kanina. Ma'am Celia, ang huling pirma nyo na lang po ang kailangan dito sa page 15. Pagkatapos nito, sisimulan na ang groundbreaking ceremony bukas ng umaga. Ayan, tapos na. Jojo, ituloy na natin ang program. Gusto ko sanang magbigay ng speech tungkol sa scholarship program na itatayo ko para sa mga anak ng mga magsasaka natin. Celia, tungkol sa trabaho ko, please, don't tell my agency. Kailangan kong trabaho yun para sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad mo. Hindi ako nambibiktima ng kapwa para lang gumaan ang pakiramdam ko. Ipagpatuloy mo lang ang trabaho mo roon. Pero sana, pag uwi mo sa susunod, bitbit mo na ang tunay na pagpapakumbaba. Naiwang tulala si Rhea habang pinagmamasdan si Celia na pinalilibutan na ngayon ng mga kaklasing dati ay hindi siya pinapansin. Ang maliit na tindera ay siyang naging pinakamalaking bituin sa gabing iyon. Hindi dahil sa kinang ng kanyang alahas, kundi dahil sa lalim ng kanyang bulsa at ginto ng kanyang puso. Celia, pwede bang humingi ng tips ko paano mag-invest? Pasensya ka na talaga kanina, ha? Sige, Gina. Pero ang unang rule ng investment, siguraduhin mong hindi mas mataas ang pride mo kaysa sa iyong capital. Boom! Iyan ang idol ko! Guys, let's toast for Celia, ang tunay na big boss ng ating batch! Cheers for Celia! Sa isang sulok, dahan-dahang kinuha ni Rhea ang kanyang branded na bag. Ang dating tingin niya rito ay simbolo ng tagumpay, ngayon ay tila ba naging isang mabigat na pasanin na nagpapaalala sa kanyang maling pag-uugali. What have I done? All this time, I was laughing at the person who could end my career with one signature. Lesson learned, Rhea. Ang barya sa mata, minsan ay nakakabulag sa totoong libu-libong yaman na nasa harapan mo na pala. Rhea, halika dito. Kain na tayo. May dala ako sariwang prutas. Masarap to. Pampakalma ng loob. Napatingin si Rhea kay Celia. Sa kabila ng lahat, tinatawag pa rin siya nito. Doon niya na-realize na ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming pera, kundi yung may kakayahang magpatawad at magbahagi sa kabila ng pangungutya ng iba. Thank you, Celia. And I'm sorry. Ayos lang yun. Ang mahalaga, nagising ka na. Tahimik ang buong hall habang dahan-dahang kinukuha ni Rhea ang plastik ng gulay na inabot ni Celia. Ang dating ingay ng kanyang pagyayabang ay napalitan ng nakakabinging katahimikan ng pagsisisi. Hindi ko pa rin lubos maisip, Celia. Paano mo nagawang itago ang lahat ng ito? Sa loob ng 10 taon, akala namin ay hirap ka talaga sa buhay. Hindi ko naman itinago, Gina. Hindi ko lang ipinangalandakan. Ang pagtatrabaho sa lupa ay hindi nakakahiya. Ang tunay na nakakahiya ay ang makalimot kung saan ka nang galing noong wala ka pa. Celia, what about my company in Singapore? Is it true? You really have that much power over Evergreen Logistics? Hindi lang basta power, Rhea. Miss Celia owns 40% of the logistics wing here in the Philippines that connects directly to the Singapore branch. If she signs a non-renewal contract, the whole operation there will collapse. And you know what that means for the employees? Oh my God! I was so stupid! Inalok pa kita na maging katulong ko. I insulted your hard work. Celia, please have mercy. I have loans to pay in Singapore. I bought those branded bags on credit just to look successful here. What? Utang lang yun na mga gamit mo, Rhea? Akala ko ba bilyonaryo ka na doon? I wanted to prove something. I wanted to feel superior for once. Sa Singapore, maliit lang ang tingin sa akin ng mga boss ko. Kaya pag uwi ko rito, gusto ko ako naman ang tinitingala. Yun ang pagkakamali mo, Rhea. Ang pag-angat ay hindi nasusukat sa ingay ng iyong pagbabago, kundi sa kung gaano karami ang natutulungan mo habang umaakyat ka. Alam niyo ba,
Noong nag-organize ako ng reunion na to, muntik na nating hindi maituloy dahil walang budget. Si Celia ang unang tumawag sa akin. Sabi niya, Jojo, ako nang bahala sa lahat. Huwag mo lang sasabihin sa kanila. At kami naman, kain lang ng kain habang nilalait siya. Napakasama nating kaibigan. Huwag nang isipin yon. Ang mahalaga ay nandito tayong lahat. Pero, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Santi, pakilabas mo nga yung folder na pinahawak ko kanina sa'yo. Heto na, Celia. Ano naman yan? Tatanggalin mo na ba ako sa trabaho? Basahin mo, Rhea. Malakas ang boses. Investment, grant, and employment stabilization? This is a contract stating that the main investor of the new complex will provide a permanent management position for me? Wait, what? Pagkatapos ng lahat ng palalait niya, bibigyan mo pa siya ng posisyon? Iyan ang Celia na kilala ko. Alam kong nahihirapan ka sa Singapore, Rhea. Alam kong pagod ka na sa pagpapanggap. Ang posisyon na yan ay para sa pagpapatakbo ng marketing ng bagong mall. Dito ka na, hindi mo na kailangan magpanggap at hindi mo na kailangan mag-isa. Celia, I don't deserve this. I was so mean to you. I called you names. I looked down on your business. Ang tunay na yaman ay hindi nasasukat sa kung anong meron ka sa bulsa, kundi sa kung anong meron ka sa puso. Tumayo ka na riyan. May pabaon pa ako sa'yo. Kinuha ni Celia ang basket ng mga gulay at muling inabot kay Rhea ang isang plastik ng mga sariwang ampalaya at repolyo. Sa pagkakataong ito, hindi na pandidiri ang nasa mukha ni Rhea, kundi pagpapakumbaba. Heto, babaan ko sa'yo. Masustansya yan, pampatala sa memorya para hindi mo makalimutan na ang tunay na yaman ay hindi kailangan laging nakabalandara. At higit sa lahat, pampatibay ng loob. Thank you, Celia. I will never forget this lesson. Hinding-hindi na. Celia, paano naman ako? Baka naman pwede mag-apply na rin ako riyan sa mall mo kahit taga-benta lang ng sapatos. Basta ikaw ang boss. Sige, China. Basta siguraduhin mong hindi ka chichismis sa mga customer, ha? Ayan, mukhang happy ending ang reunion natin. Cheers ulit para sa ating silent boss! Cheers kay Celia! Sa paglipas ng gabi, ang tensyon sa loob ng hall ay tuluyang naglaho. Ang mga dating nag-aaway ay nagkakantahan na ngayon sa karaoke. Si Rhea ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Celia. Nakikinig sa mga kwento tungkol sa sakahan at kung paano nagsimula ang lahat sa barya-baryang kita sa palengke. Celia, bakit hindi ka nagalit sa akin kanina? Nagalit din naman ako, Rhea. Tao lang ako. Pero naisip ko, kung papatulang kita ng galit, anong pinagkaiba natin? Mas pinili ko ipakita sa iyo ang katotohanan sa paraang matututo ka, hindi sa paraang mawawasak ka. You're a great person. Sana lahat ng mayaman katulad mo. Hindi naman ako mayaman, Rhea. Marami lang akong biyaya na kailangang ibahagi. Ang tunay na yaman ay yung walang kinatatakutang mawala dahil alam niyang ang lahat ng ito ay hiram lang. Biglang lumapit ang driver ni Celia. Ma'am Celia, handa na po ang sasakyan niyo sa labas. Bilin niyo po kanina na maaga ko kayong sunduin dahil marami pa po kayong meeting bukas kasama ang mga bagong investors. Sige, Santi, Jojo, Rhea, China, mauna na ako. Mag-enjoy kayo rito. Bayad na ang lahat hanggang madaling araw. Ingat ka, Madam Celia! See you bukas! Habang naglalakad si Celia palabas ng hall, bitbit ang kanyang simpleng gamit, hindi mo aakalain na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa loob ng silid. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang dignidad. Isang dignidad na hindi nabibili ng ginto o diamante. So Rhea, anong plano mo bukas? Bukas? Magluluto ka ng ginisang repolyo at pagkatapos magsisimula ako magtrabaho na may katapatan. Wala nang English, wala nang yapang. Pure hard work na lang. Yan ang gusto ko sa'yo, Rhea. Sali ako sa pagkain ng repolyo, ha?
Sa labas ng hall, sumakay si Celia sa isang simpleng pickup truck sa halip na isang luxury car. Para sa kanya, ang sasakyan ay gamit lamang upang makarating sa patutunguhan. Tulad ng yaman na gamit lamang upang makatulong sa kapwa. Minsan, ang pinakamagandang tanawin ay hindi ang tuktok ng bundok, kundi ang mga taong tinulungan mong makaakyat kasama mo. Ang kalsada patungo sa bituin ay hindi laging sementado at makintab. Minsan, ito ay maputik, maalikabok at puno ng barya-baryang pagsubok. Ngunit sa huli, ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan ay siyang tanging tunay na makakarating sa paroroonan. Para sa pangarap, para sa pagkakaibigan, at para sa barya sa mata na naging libo sa bulsa. At doon nagtapos ang gabi ng reunion. Isang gabing nagbukas ng mga mata, naghilom ng mga sugat, at nagpatunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ingay ng salita, kundi sa lalim ng gawa at tamis ng pagpapakumbaba. Ang tunay na yaman ay hindi kailangang laging nakabalandra. Mas matamis ang tagumpay kapag ito ay pinaghihirapan ng may pagpapakumbaba. Huwag mong hamakin ang taong nasa ibaba dahil hindi mo alam, baka sila ang may-ari ng hagdan na inaakyatan mo. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.